Nasa ating mga kamay ang totoong pagbabago. Kung mananatili tayo sa kadiliman, ay siguradong hindi tayo magkakaroon ng matiwasay at tahimik na buhay. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga tagapakinig. Ako po si Luis, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking kaibigang si Giovanni. Gayon din ang kanyang lolong albularyo noong gumamot sila ng isang babaeng nahawaan ng pagiging aswang. Ilang dekada na rin ang nakakalipas noong mangyari ito. Buhat sa may kayang pamilya si Giovanni at mayroon silang mga lupang sakahan noong kabataan niya. Subalit nagbaon sa utang ang kanyang mga magulang at kinakailangan nilang ipagbili ang mga pag-aaring sakahan at lupain. Umalis ang pamilya niya sa probinsya at huminto siya sa pag-aaral sa sekundarya. Nakipagsapalaran siya sa bahaging Leyte at doon humanap ng magandang kapalaran. Kahit paano ay nakapaghanap buhay ang pamilya ni Giovanni. Naging trabahador sa hasyenda ang kanyang ama, samantalang pumasok bilang katulong ang kanyang ina sa mayamang mag-anak na mismong may-ari ng hasyenda. Samantalang ang lolo naman ni Giovanni na si Lolo Salazar ay isang mangingisda at isa ring magaling na manggagamot. Dito natutunan ni Giovanni ang mga orasyon panlaban sa mga masasamang espiritu, nayayanggaw, binabarang at kinukulam. May mga pagkakataong isinasama siya ng kanyang lolo sa panggagamot nito at nakita na niya ang kagalingan nito sa pagpatay ng mga masasamang elemento. Isa sa mga iniingatang sandata ni Lolo Salazar ay ang kanyang agimat na Santissima Trinidad na buhat sa kanyang mga ninuno na pinagkalooban ng paring Kastila noon sa kanilang nayon. Malakas ang taglay nitong kapangyarihan laban sa mga kampon ng kadiliman. Kaya naman, ingat na ingat sa matagal na panahon si Lolo Salazar sa kanyang agimat. Dumako noon ang panahong nasa 14 pa ang edad ni Giovanni. Sumapit ang isang gabi at naimbitahan si Lolo Salazar ng kanyang kumpare sa kabilang bayan. Napasarap ang kanilang kwentuhan hanggang sa inabot ng gabi silang maglolo. Inip na inip si Giovanni habang nakikinig siya sa kwentuhan ng magkumpare. Kung ano-anong mga bagay ang sinabi ni Ginoong Elpidio kay Lolo Salazar. Mag-aalas 7 noon nang magyayang umuwi si Giovanni sapagkat kung magtatagal pa sila sa bahay ng kumpare ng kanyang lolo ay siguradong aabutin sila ng umaga bago sila makabalik sa kanilang tahanan. Mabuti naman at nakinig sa kanya si Lolo Salazar at nagpaalam na siya sa kanyang kumpare bago ibinigay nito ang kinuha ng mga pasalubong. Nangamba si Ginoong Elpidio sa kaligtasan ng maglolo dahil gabi na at naisip niya na delikado ang kanilang pagbabiyahe. Sinabihan ni Lolo Salazar na huwag mag-alala ang kanyang kumpare at walang masamang mangyayari sa kanilang maglolo. Alam nila ang kakayahan ng bawat isa at hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang apo. At doon ay pumayag si Ginoong Elpidio na hayaang makapagpaalam ang maglolo. Lumabas sina Giovanni at Lolo Salazar ng bahay at sinalubong sila ng kadiliman ng gabi. Wala silang makitang buwan sa kalangitan kung hindi maraming nagkalat na mga bituin kung kaya't kinakabahan si Giovanni at hindi niya mapaliwanag ang hilakbot na kanyang nararamdaman. Mabuti na lamang may mga ilaw sa bawat poste kaya naman naaaninag nila ang daan. Nag-umpisa silang maglakad hanggang sa may masumpungan silang tricycle driver na huminto sa kanilang harapan. Nakipag-usap si Lolo Salazar sa natulang driver at pumayag din itong ihatid sila sa karatig bayan para makauwi sa kanilang bahay. Pumasok ang maglolo sa loob ng tricycle at pinaandar ng driver ang kanyang tricycle. At habang bumibiyahe sila, ay nakipagkwentuhan si Lolo Salazar sa driver para naman hindi maging mainip ang kanilang paglalakbay. Nagpakilala ang driver bilang si Manong Julio
at matagal na siyang namamasada ng tricycle para makatulong sa kanyang pamilya. Humanga si Lolo Salazar sa dedikasyon ng driver at naigapang nito sa kahirapan ang kanyang pamilya sa simpleng pamamasada. Napatawa si Mang Julio sa papuri sa kanya ni Lolo. Napakatagal nilang nagkukwentuhan ukol sa buhay nila mula sa pagpapamilya hanggang sa pagpapaaral sa kanilang mga anak. Medyo naiinip si Giovanni kaya sumulyap siya sa labas at nakita niya ang mga lugar na kanilang nadadaanan sa tulong ng liwanag sa unahan ng tricycle. Nagpatuloy ang kanilang biyahe at dumaan sila sa malawak na bukid kung saan walang katao-tao sa paligid. Iginala ni Giovanni ang kanyang mga mata at talagang wala siyang makita kahit nakabahayan. Saglit siyang napatingin sa kalangitan at kahit madilim ang langit ay may naaaninag siyang mga uwak na nagsisiliparan at humuhuni na parabang may panganib na paparating. Nilukuban siya ng matinding takot, lalo pa noong lumagpas sila sa bukid at makarating sila sa isang lugar na may baku-bakong daan na napaliligiran ng napakaraming mga punong kahoy. Umaalog-alog ang tricycle at hindi mapigilang mapakapit ni Giovanni sa hawakang bakal upang hindi siya mahulog mula sa kanyang kinauupuan. Medyo mahaba-haba ang kanilang tinungong daan bago sila makarating sa maayos na tuwid na sementong daan. Subalit, wala pa ring bahay sa paligid at talagang kinakabahan si Giovanni sa malalaking punong kahoy na kanilang dinadaanan. Mayroong pang bahagi ng kalsada na may napansin siyang bahid ng dugo. Hindi niya alam kung may nasagasaan o may nasaksak sa bahaging daan kung saan pumatak ang mga dugo. Talagang kinilabutan si Giovanni ng husto. Pero noong lumingon siya kay Lolo Salazar ay abala pa rin ito sa pakikipag-usap sa driver at para bang walang pakialam sa mga kalsadang nakikita niya. Iba't ibang klase ng mga punong kahoy ang makikita sa paligid, katulad na lamang ng puno ng langka, puno ng mangga, puno ng ipil-ipil at iba pa. Pakiramdam ni Giovanni ay anumang oras ay may makikita silang kakaibang mga nilalang na nakaupo sa mga sanga ng bawat punong kahoy. Hindi niya naman masisisi ang sarili sapagkat nabuhay siya sa probinsya na puno ng kababalaghan at katatakutan. Kaya ganoon na lamang ang mga naiisip niya at nadarama niya noong mga oras na yon. Noong mga panahong yon ay may mga kwento ang lolo at lola niya na di umano ay may mga nilalang na nagbabagong anyo bilang mga baboy at aso na sumisilip sa silong ng mga buntis at may sakit. Minsan pang naikwento sa kanya ni Lola Auring na asawa ni Lolo Salazar noong nabubuhay pa ito na may nahuling binata at kinulong sa barangay hall. Noong kinabukasan ay laking gulat na lamang ng mga tanod na hindi na nila natagpuan ang lalaki. Bagkus ay isang malaking maitim na aso ang nakita nilang nakakulong sa barangay hall. May naririnig pa si Giovanni mula sa mga kapitbahay nila na tinatawag na ungga. Iyon ang maliit na ibon na kapag humuhuni ay kayang palakihin ang ulo ng bata at gawing magkakrus ang mga paa ng sanggola. Pinaniniwalaang kapag napatay ang ungga ay saka palang babalik sa dating anyo ang sanggola na nabibiktima nito. Marami pang kwento sa kanilang lugar na pinatutuhanan ng mga taong nakasaksi at sa tuwing maririnig ni Giovanni ang tungkol doon ay tumitindig ang balahibo niya sa buong katawan. Habang binabaybay nila ang daan ay hindi niya mapigilang manlamig sa takot. Hindi na lamang siya nagpahalata kay Lolo Salazar sapagkat ayaw niyang makaistorbo sa pakikipagtalastasan nito sa driver. Sa bahaging dinadaanan nila ay walang ilaw ang mga poste, kaya madidilim at talagang nakakatakot na para bang lalamunin sila ng buo ng maraming punong kahoy sa paligid. Dumaan pa sila sa bahaging bakanting lote at pakiramdam ni Giovanni na noon ay may mga matang nakamasid sa kanila
na tila sinusundan kung saan sila mapapadaan. Hindi alam ni Giovanni kung bakit napupuno ng imahinasyon ang isip niya o sadyang malakas ang pakiramdam niya sa mga nilalang na hindi nakikita o nararamdaman ng ibang ordinaryong tao. Dumako sila sa panibagong simentadong daan kung saan makikita ni Giovanni ang mangilan-ngilang mga kubo, subalit patay ang mga ilaw sa kabahayan. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag sapagkat may mga tao na nasa paligid. Inakala niya na magpapatuloy iyon at makakampante na siya ng matagal. Subalit, dumaan sila sa isang tulay kung saan maraming sasahan ang nakapalibot at nawala na naman ang mga natatanaw niyang kabahayan. Umalog-alog na naman ang maglolo sa loob ng tricycle at halos mapauntog ang ulo nila sa lakas ng pagkakabagsak ng kanilang sinasakyan. Pagkalagpas nila sa tulay, bahagyang tumahimik ang driver pati si Lolo Salazar. Hindi na sila nag-usap na parabang naging seryoso silang dalawa. Habang tahimik nilang binabaybay ang daan na may mangilang-ilang puno ng nyog, lumipas pa ang ilang minuto ay may biglang lumihis sa mga mata ni Giovanni na tumawid iyon sa daan. Napakabilis nun at halos mapaliko at mapahampas ang tricycle nila sa may sasahan. Saglit na huminto ang tricycle at tumapat ang ilaw ng sasakyan sa isang maitim na pusa na tumawid sa kalsada. Napamura ang driver at talagang halos isumpa niya ang pusa sa sobrang galit at inis. Kamuntik na silang maaksidente sa ginawa nito. Parang aatikihin sa nerbiyos ang driver. Akala niya ay hindi na niya maihihinto ang kanilang sinasakyan at tuluyan na silang mapapabangga sa kung saang lugar. Pero laking gulat ni Giovanni nang biglang maglaho ang pusang tumawid sa daan. Kinilabit niya si Lolo Salazar at nagwika na hindi niya na makita ang pusa kung saan ito nagtungo. Hindi naman namamalikmata si Giovanni, gayon din ang driver, pati na rin si Lolo. Kitang-kita nilang kamuntik na silang masagi ng itim na pusa sa daan. Nagtayuan ang mga balahibo sa katawan ni Giovanni at talagang masama na ang kutob niya sa naturang pusa. Inakala niya noon na siya lamang ang nakaramdam ng matinding takot, subalit nagimbal siya nang mapagmasdan ang ekspresyon ng muka ng driver. Kinakabahan ang driver at pabulong siyang nagdasal ng Ama Namin bago niya muling pinaandar ang sasakyan. Hindi na nakipag-usap si Giovanni kay Lolo Salazar hanggang sa matanaw nila sa di kalayuan ang isang bahay. May ilang hakbang pa ang layo bago makarating sa tulay, kaya nagtaka si Giovanni noong biglang huminto ang sasakyan. Iniisip niya na baka may pasaherong gustong sumakay sa tricycle at sumenyas ito ng paghinto. Pero katakataka namang wala siyang ibang nakitang tao sa paligid. Pinagmasdang mabuti ni Giovanni ang tulay at ganoon na lamang ang ikinamilog ng kanyang mga mata. Rumihistro sa isip niya na baka may lumitaw na kakaibang nilalang at bigla na lamang silang patayin. Tinanong ni Lolo Salazar si Ginoong Julio kung bakit ito huminto sa pagmamaneho, subalit hindi ito tumugon. Hustong tumapat ang liwanag ng ilaw sa bandang unahan ng tricycle at may natapatan ang silag ng liwanag na isang bulto. Imahe ng babaeng humihinga ng malalim at nakatingin sa kanilang mabuti. Nagliliyab ang kanyang mapupulang mga mata at nagtutulisan ang mahahabang pangil habang makakapal ang malalagong balahibo niya sa buong katawan. Nakangisi siya sa kanilang tatlo habang ipinapakita ang mahahabang kuko. Naningkit naman ang mga mata ni Giovanni habang pinagmamasdan niyang mabuti hanggang sa nanindig ang kanyang mga balahibo. Nakilala niya ang suot nitong damit. Bulaklakin iyon na may matitingkad na kulay ng kasuotan at iisang tao lamang ang nagtataglay ng ganoong damit na kakilala niya. Si Veronica, ang naturang aswang.
Hindi siya maaaring magkamali sa kanyang hinala. Hindi lamang niya inaasahan na magiging isa itong ganap na aswang. Napatingin siya kay Lolo Salazar at mukhang iisa ang nasa isip nila ng mga oras na yon. Kapag hindi sila gumawa ng paraan upang makatakas sa lugar na yon, ay siguradong papatayin sila ng nilalang. Naglakas loob si Lolo Salazar na maging matapang kahit si Giovanni ay nangangatog na ang mga tuhod sa sobrang takot. Pinaatras ni Lolo Salazar si Manong Julio sapagkat nalalaman niya na kapag sumulong sila sa pagbabiyahe ay siguradong aatakihin sila ng aswang. Kaya kahit nanginginig si Manong Julio sa takot, ay sumunod siya sa utos ng matanda. Subalit nagimbal si Giovanni at dumagundong ang kanyang malakas na dibdib noong makitang tumakbo ang aswang para sumunod sa kanilang sinasakyan. Hindi pa sila nakakalayo sa tulay noong makita ni Giovanni na may inilabas na matulis na tansong punyal si Lolo Salazar mula sa dala niyang bag at may kinuha pa siyang butilya ng lana. Pati na rin ang kwintas nitong may nakaukit na Santissima Trinidad. Nanlaki ang mga mata ni Giovanni habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Lolo Salazar. Kitang-kita niya na handa itong makipaglaban sa aswang habang inihahanda ang mga armas. Pinikiusapan ni Lolo Salazar si Giovanni na kung maaari ay magpalit sila ng pwesto upang makabuelo siya ng maayos. Sumang-ayon naman si Giovanni. Umupo si Lolo Salazar sa pwesto ni Giovanni at inabangan niya ang aswang. Kumapit ang aswang sa may pintuan ng tricycle at kamuntik ng mabuwal ang maglolo sapagkat bumigat ang isang bahagi ng kanilang sinasakyan. Kamuntik nang makalmot si Lolo ng aswang. Mabuti na lamang at nabuksan niya ang butilya ng lana at mabilis niya iyong isinaboy sa mukha ng nilalang bago pa ito magpilit na makapasok sa loob ng tricycle. Umangil sa sakit ang naturang aswang at malakas pa rin ang pagkakakapit nito sa pinto kung kaya't sinugatan siya sa kamay ni Lolo Salazar. At kasabay nun ay kumislap at umilaw ang Santissima Trinidad na naging dahilan upang masilaw ang nilalang at makabitaw siya sa tricycle. Hindi tumigil ang driver sa pagmamaneho pero nakabawi pa rin ang aswang. Nakayanan niyang makabangon sa may sasahan at mabilis na tumakbo sa direksyon ng sasakyan. Hindi pa rin siya tumigil sa paghabol sa maglolo at talagang gusto niya itong patayin. Nakahanda pa rin si Lolo Salazar at ginamit niya ang natitirang lana. Humanap siya ng pagkakataon at nung sobrang lapit na ng aswang ay saka niya hinagis ang laman ng butilya. Tumalsik ang lana sa mukha ng nilalang at lumikha iyon ng usok at bagyang pagkasunog ng kanyang muka. Umangil sa sobrang sakit ang aswang ngunit nagpumilit pa rin siyang kumapit sa tricycle kaya pinagsasaksak ni Lolo Salazar sa kamay ang naturang aswang. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanang paa at ubod lakas na sinipa ang aswang. Eksaktong sinipa niya ito sa may bahaging tiyan. Nawalan ito ng balanse hanggang sa tuluyan ng mahulog sa malalim na bahaging kinabagsakan nitong mga sasa. Nakalayo ang tricycle ng ilang kilometro mula sa tulay. Nangusap si Manong Julio. Sinabi niyang mas makakabuti siguro kung bumalik na sila sa pinagmulang lugar kaysa magpumilit na makauwi. Hindi naligtas sa ganoong mga oras. Mas mainam kung magpapabukas na bumiyahe ang maglolo. Hindi naman tumutol si Lolo Salazar. Alam niya ang panganib na kahahantungan ng kanilang mga buhay kung magpipilit sila ni Giovanni. Bumalik ang tricycle sa lugar kung saan sa kanilang pinanggalingan. Noong medyo malayo-layo na sila sa may tulay ay nakahinga ng maluwag si Giovanni. Lalo pat wala na siyang nakikitang anumang nilalang na gumagalaw at humahabol sa kanila. Bumalik sila sa kabilang bayan at nagpasalamat silang maglolo sa kamuntik na pagbubuwis ng buhay ng driver para makabiyahe. Binigyan si Manong Julio ng malaking bayad ni Lolo Salazar bago ito nagpaalam.
Noong makarating silang maglolo sa bahay ni Ginoong Elpidio, ay sinubukan niyang kumatok sa pinto ng bahay ng kanyang kumpare at kahit nahihiya ay nagbabaka sakali siya. Pinagbuksan siya ng pinto ng kanyang kumpare at isiniwalat niya ang lahat ng nakakapangilabot na karanasan nilang maglolo sa aswang doon sa bandang tulay. Kaya naman nahabag ito kay lolo at pinatuloy sila sa kanyang bahay kahit malalim na noon ang gabi. Sa pagsapit ng kinabukasan ay maaga silang bumiyahe at maswerte na may masasakyan silang tricycle. Mabait pa rin ang Diyos sapagkat hindi niya pinapabayaan ang maglolo sa oras na kamuntik na sila mapahamak sa kamay ng kampo ng kadiliman. Bumiyahe sila at habang binabaybay ang daan ay naikwento ni Lolo Salazar sa driver ang naging engkwentro nila sa aswang noong nagdaang gabi. Sumang-ayon sa kanya ang driver. Naikwento nito na may natagpuan ang mga rumorondang pulis na isang bangkay ng isang babae. Nahulog sa may bahaging sasahan at natusok ang mga katawan nito sa mga matitinik na halaman. Nakilala ng mga pulis ang babae bilang si Veronica. Nagtayuan ang mga balahibo sa katawan ni Giovanni at umakyat ang kilabot niya sa tuktok. Kinausap siya ni Lolo Salazar at sinabing posibleng nayanggaw si Veronica kaya naging aswang ito. Sumabat sa usapan ang driver at naitanong pa niya kung kakilala ng maglolo ang naturang babae. Tumango naman sila bilang pagsang-ayon at nabanggit ni Lolo Salazar na kanayon nilang maglolo si Veronica. Muling nagsalita ang driver at sinabi niya na meron silang kapitbahay na may kamag-anak na nakatira sa lugar ng maglolo. Naikwento sa kanya ng kanilang kapitbahay na nakita ng kamag-anak nito na kumakain ng buhay na manok si Veronica at nanlilisik ang mga mata nito. Bukod pa doon ay kakaiba itong kumilos kaysa sa mga ordinaryong tao. Mataas ito kung tumalon, mabilis tumakbo at talagang mukhang hayok na hayok sa laman. Hinala ng kamag-anak ng kapitbahay ng driver ay nahawaan ng pagkaaswang si Veronica. Hindi iyon imposible sapagkat dumadayo ito sa mga pistahan sa iba't ibang lugar. Kilala din na mag-iinom at palakaibigan si Veronica. Matapos nilang makapag-usap ukol sa paksa ng aswang, ay napadako naman ang kanilang usapan sa nagdaang gabi. Hindi naman sinabi ni Lolo Salazar sa driver kung paano niya nilalabanan ang aswang at wala din siyang nabanggit ukol sa kanyang agimat. Nagsipagtahimikan sila noong dumaan na sila sa tulay at wala doon ang pusang kamuntik na nilang masagasaan na nagdaang gabi. Biglang sumagi sa isip ni Giovanni na posibleng ang itim na pusa at si Veronica ay iisa. Pero may mga sandali din na napapaisip siya na hindi kayang magpalit ng anyo ng bagong hawang aswang bilang hayop. Kaya maaaring iba pang aswang ang naturang pusa. Nung makalagpas na sila sa tulay ay nakahinga ng maluwag si Giovanni at napanatag ang loob niya sapagkat hindi na masisilayan ang imahe ng aswang. Simula noon ay bumilib si Giovanni sa taglay na kapangyarihan ni Lolo Salazar. Meron pa siyang hindi makakalimutang karanasan sa pagsama niya sa kanyang lolong manggagamot at doon ay nagamit na naman nito ang bisa ng kanyang agimat na Santissima Trinidad. Isang gabi ay may ginamot na nayanggaw ng aswang si Lolo Salazar. Tinanong ni Lolo Salazar sa mga magulang ng babae kung kailan pa ito nasa ganoong estado. Sumagot ang ama ng babae na si Mang Berting at nabanggit niya na magtatatlong araw na itong nagwawala at tila wala sa katinuan. Nainis si Lolo Salazar at sinabi niyang bakit pinaabot pa ng 3 araw kung meron na pala itong matinding pagbabago sa katawan. Tumugon si Mang Berting at nabanggit niya na inakala niyang simpleng lagnat lamang iyon at kayang gamutin, pero sa paglipas ng araw ay nagiging mapanakit at nakakatakot ang kanyang anak. Nagawa pa nitong kainin ang 2 nilang alagang itik.
Hindi na sumagot si Lolo Salazar at lumapit na siya sa babae. Medyo marahas at talagang walang pakundangan ang babae. Nakawala siya sa pagkakatali niya sa kama at sinugod niya si Lolo Salazar. Mabuti na lamang at nakahanda si Lolo Salazar. Kinuha niya ang dalang buntot pagi at walang habas na pinaghahampas ang babaeng nanlilisik ang mga mata at mabangis ang anyo. Umangil ang babae at hindi makasulong sa paglakad sapagkat pilit niyang sinasalag ang paghampas sa kanya ng manggagamot. Noong maramdaman ni Lolo Salazar na medyo nangihina at hindi makalaban sa kanya ang babaeng nayanggaw ng aswang, ay sa kanya inilabas ang kanyang kwintas na may medalyon ng Santisima. Matapang niyang nilapitan ang babae at idinampisan noon ito ang medalyon bago siya umusal ng kakaibang Latin na orasyon. Bagyang umusok ang noo ng babae at umangil ito ng pagkalakas-lakas na parabang nasaktan. Nagwala pa ito na tila isang galit na mabangis na hayop. Umatras siya at bumalik sa kama. Sumiksik siya sa isang tabi habang patuloy na umaangil. Pinagsisira niya ang mga kumot at pinagbabato ang mga unan kay Lolo Salazar. Inutusan ni Lolo Salazar ang mga magulang at kapatid ng babae na igapos ito sa kama gamit ang mga matitibay na panali upang hindi ito makagawa ng anumang kaguluhan sa kanyang ginagawang ritual. Humanap ng panali ang ama at kapatid na lalaki ng babae hanggang sa makakuha sila ng kadena at pinagtulungan nilang itali sa kadena ang babae upang hindi makawala. Nanumbalik ang panlilisik ng mga mata ng babae at lalo pa itong nagpakita ng tapang habang pilit na nagwawala sa mga kadena sa kanyang kamay at paa. Kinikilabutan si Giovanni habang pinagmamasdan ang babae. Natataranta din siyang kumilos habang inuutusan siya ni Lolo Salazar sa mga kung ano-anong kagamitan tulad ng bao at palanggana. Nagpipilit pang umangat ang babae mula sa kama. Pero napigilan siya sa pagwawala noong nag-ipit ng posporo si Lolo Salazar sa daliri nito at sa mga paa. Kumalma at halos nakatulog ng mahimbing ang babae habang kinukuha kay Giovanni ang umuusok na baong may lamang dahon ng laurel at iba't ibang balat ng kahoy. Kasabay nun ay walang patid ang kanyang pag-uusal ng mga kataga. Maya-maya ay pag-usal ni Lolo Salazar. Inutusan niya si Mang Birting na kumuha ng isang baso. Nagmamadali naman itong sumunod at noong makakuha na siya ng baso ay kaagad niyang ibinigay iyon sa manggagamot. May kinuhang sagradong langis si Lolo Salazar at inilagay niya sa baso. Eksaktong nagkaroon ng malay ang babae at bumalik sa dating maamong mukha nito. Pinainom siya ni Lolo Salazar ng isang basong may sagradong langis. Yun ay may halong asul na tawas at orasyon. Inubos ng babae, ininom niya lahat ng langis at sa tagpong iyon ay nakaramdam siya ng pagbaliktad ng kanyang sikmura. Sinabihan ni Lolo Salazar ang mag-anak na tanggalin ang pagkakabigkis ng kadena sa babae at pagkatapos ay ipakuha niya kay Giovanni ang palanggana bago pa ito sumuka sa sahiga. Pinagtulungan ng mag-anak na tanggalin ang kadena. Pagkatapos ay humanda si Giovanni. Namilog ang kanyang mga mata at napatulala nang biglang sumuka ang babae at makita ang mabahong maitim na likido sa palanggana. Patuloy ang pagsusuka ng babae. Nangilabot si Giovanni noong makita niyang may gumalaw sa lalamunan ng babae. Maya-maya ay nakita niya sa bibig nito ang maitim na buhay na sisiw. Lumapit si Lolo Salazar sa babae at biglang dinukot sa bibig nito ang maitim na sisiw at inilagay sa palanggana. Natigilan si Giovanni at para bang nag-istulang isang ribulto mula sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya, natauhan siya nang marinig ang boses ni Lolo at sinisigaw siya. Nabanggit nito na kamuntik na pala siyang maabot ng sisiw mula sa palanggana.
Dinampot ni Lolo Salazar ang maitim na sisiw at umusal siya ng orasyon hanggang sa nasunog ang sisiw mula sa kanyang mga palad at naging abo. Nagulantang si Giovanni sa kanyang mga nakita. Maya-maya ay lumapit si Lolo Salazar sa mag-anak at pinayuhan ang mga ito na hayaan lamang sumuka ang babae sapagkat inilalabas nito ang mutya ng aswang na ginamit upang mahawaan siya ng pagkaaswang. Matagal na sumuka ang babae at halos namutla na at naligo sa pawis. Medyo lumalapot na din ang maitim na likido na talaga namang umaalingasaw ang baho nito sa paligid ng bahay. Noong medyo tumigil na sa pagsusuka ang babae at bumalik na sa kanyang malusog na kulay ng balat, ay nagdesisyon si Lolo Salazar na buhatin ang palanggana at dalhin sa likod bahay upang ibaon sa lupa. Nagsalita si Giovanni at siya na ang kusang nagbitbit ng palanggana. Ngumiti si Lolo Salazar at nagpasalamat kay Giovanni. Pagkatapos ay sinabi niya dito na kailangan nilang maibaon sa lupa ang mutya ng aswang upang mawalan ng bisa ang kapangyarihan nito. Sumunod naman sa kanila si Mang Berting na ama ng babaeng nayanggaw at itinuro niya ang daan patungo sa likod bahay. Nang makarating sila ay inilapag ni Giovanni sa isang tabi ang palanggana. Maya-maya may iniabot sa kanyang pala si Mang Berting at nagsimula na siyang maghukay ng lupa. Makalipas ang ilang sandali ay nakabuo ng hukay si Giovanni at itinapon niya ang mutya ng aswang kasabay nun ang paglalagay niya ng lupa. Makalipas ang ilang sandali ay nakabuo ng hukay si Giovanni at itinapon niya ang mutya ng aswang kasabay nun ang paglalagay niya ng lupa. Matapos na maibaon ang mutya ng aswang sa hukay ay naghasik ng abo si Lolo Salazar at kinausap niya si Mang Berting. Pinikiusapan niya na kung maaari ay huwag nilang hahayaang magtiwala sa mga bagong kakilala ang kanyang anak at huwag hayaang kumain sa kung saang-saang karinderya na hindi niya kabisado ang mga tagapagluto. Posibleng mayanggaw ang babae sa mga susunod pang mga araw at maulit ang nangyari sa kanya. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isa iyong butilya na may lamang kakaibang halamang ugat sa loob at may imahe ni Jesus Nazareno. Ibinigay niya iyon kay Mang Berting at nagwika. Ipinaliwanag niya, ang kumukulong langis ng Jesus Nazareno ay isang mabisang pangontra ito sa kulam, aswang at masamang elemento, maging palipad hangin, bati at barang. Kumukulo ang langis kapag may masamang nagbabalak sa kanila o sa tuwing may aswang na umaaligid. Pwede ding ipampahid ito sa mga sumasakit na kanilang katawan. Matapos niyang magsalita, ay nagtanong naman si Giovanni kung bakit may itim na sisiw sa bibig ng babae. Pinagmasdan siyang mabuti ni Lolo Salazar bago nagpaliwanag. Ayon sa kanya, naipapasa ang pagiging aswang kapag nalawayan ang tao sa tenga. Nilagyan ng aswang ng hibla ng kanyang buhok ang mga pagkaing inihahain sa biktima nito. Maging ang pagdura ng mga aswang sa baso ay isa ring uri ng pangyayanggaw at isa sa mga sinyalis ng pagsasakatuparan na mahawaan ng pagiging aswang ay ang pagkakaroon ng buhay na ibon o sisiw sa katawan ng biktima. Noon lamang iyon nalaman ni Giovanni. Hindi nagtagal ang kanilang usapan at nagpasalamat na si Mang Berting sa kabutihan na panggagamot ng maglolo sa kanyang anak. Walang ano-ano ay sinamahan niyang muli ang maglolo papasok sa kanilang bahay at pinagmerienda na muna. Inabutan nilang mahimbing nang natutulog ang babae at bumalik na ito sa dati nitong kabuuan. Dumako sa pagmemerienda ang maglolo at nabanggit sa kanila ni Mang Berting na dumalo sa handaan ng kaibigan sa probinsya ang anak. At noong bumalik ito sa kanilang bahay ay nagbago ang pag-uugali nito. Naging mainitin ang ulo nito, parating nilalagnat at hindi makausap ng matino. Hindi rin ito kumakain ng kahit anong lutong ulam na kanilang ibinibigay. Sa pagsapit ng ikatlong araw ay nagulat silang mag-anak nang makitang namatay ang mga alaga nilang itik.
Duguan ang mga bangkay nito na parang dilapa na mabangis na hayop. Natagpuan na lamang ng mag-asawa na puno ng dugo ang bibig nito. Gulong-gulo ang buhok at puros mantsa ng dugo ang damit. Nang ilabot pa sila noong hustong, tinapunan sila ng masamang tingin ng kanilang anak bago sinugod. Mabuti na lamang at nakasigaw ng tulong sa mga kapitbahay ang mga kapatid. Kaya't mabilis na mga nakasaklolo ang mga ito. Pagkarinig ng maglolo sa kwento ni Mang Birting ay nagpasalamat sila na dinamayan ito ng mga kapitbahay. Kung hindi ay baka pinaglalamayan na silang mag-anak. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin sila at kahit malayo ang kanilang tahanan ay nagawa nilang umalis. Wala namang aswang ang humarang sa kanilang dinaanan kaya hindi sila nahirapang makauwi. Noong makabalik sila sa bahay ay naikwento nila sa mga magulang ni Giovanni ang nangyari. Nagimbal sila nang malamang napatay ng mga ito si Veronica, pero nagpapasalamat sila na nakaligtas ang mga ito sa kapahamakan na dulot ng mga bagong hawa na aswang. Inakala ni Giovanni na hindi na sila makakaharap ng bagong hawang aswang, subalit sumapit ang isang gabi ay dumaan sila sa may koprahan at nakasalubong nila si Arnulfo na isang binatang magkokopra. Inakala ni Giovanni na lasing lamang ito at talagang nagbabaga ang mga mata. Subalit bigla na sila nitong sinugod at balak silang suntukin na. Umilag ang maglolo at kinuha ang kanilang itak. Mabilis kumilos si Arnulfo at nadaplisan niya si Lolo Salazar. Ngunit wala pang isang minuto ay naghilom at naglaho ang galos nito. Nagulat si Giovanni. Naisip niya na may angking kunat ng balat ang kanyang lolo. Marahil ay kagagawan iyon ng Santissima Trinidad. Itinusok ni Lolo Salazar ang itak sa lupa at pagkatapos ay binunot niya iyon at inundayan ng saksak si Arnulfo. Umangil si Arnulfo at bahagyang tumigil si Lolo Salazar. Sinabihan niya si Arnulfo na tigil na ang pakikipaglaban sapagkat ang taong nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Kung gugustuhin niya ay gagamutin siya ni Lolo Salazar at ibabalik sa dating pagiging ordinaryong tao. Nasorpresa ang maglolo nang makita nilang tumulo ang mga luha ni Arnulfo pero hindi siya nagsalita, bagkus ay tumakbo siya ng mabilis at tumalon sa may kakahuyan. Walang nagawa ang maglolo kung hindi umuwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, inabot ng dapit hapon ang maglolo sa paggagamot ng mga may sakit. Noong umalis na ang mga pasyente at magluluto na rin ng hapunan ang ina ni Giovanni, ay biglang dumating si Arnulfo at kinausap niya si Lolo Salazar. Nakiusap siya dito na kung maaari siyang gamutin ito at ibalik sa dating pagiging tao sapagkat nahihirapan na siya. Umiiwas siya sa kanyang pamilya upang hindi mapatay ang mga ito at mahawa. Nagawa niyang manirahan mag-isa sa bundok upang protektahan ang sarili. Wala siyang pera o anumang pagkain na pwedeng maipambayad sa maglolo. Umiling-iling naman si Lolo Salazar at nabanggit niya kay Arnulfo na hindi nito kailangang magbayad upang magamot. Ang mahalaga ay maibalik siya sa pagiging tao at mailayo siya sa tuluyang makontrol ng kadiliman. Sinimulan ng maglolo ang kanilang paggagamot at inabot sila ng hating gabi bago napalabas ang mutya ng aswang sa katawan ni Arnulfo. Nangihina ang buong katawan nito kaya minabuti nilang patulugin na ito sa buong magdamag sa kanilang mismong bahay. Kinabukasan ay ganoon na lamang ang pasasalamat ni Arnulfo sa maglolo. Binigyan pa siya ng gamot at proteksyon ni Lolo Salazar bilang panlaban niya sa mga aswang at iba pang masasamang elemento. Simula noon ay naging kaibigan ng maglolo si Arnulfo at kahit saan man sila nito masumpungan at kinakailangan nila ng serbisyo ay kaagad silang pinupuntahan ni Arnulfo bilang pasasalamat nito. Malaki din ang utang na loob ng asawa at anak ni Arnulfo sa maglolo. Kaya may mga pagkakataong pinapadalahan ni Mona na asawa ni Arnulfo ng ulam ang maglolo. At kung minsan naman ay binibigyan niya ang mga ito ng kakanin na walang bayad.
Nagpatuloy ang panggagamot ng maglolo at humaba pa ang buhay ni Lolo Salazar. Marahil ay kalooban na rin iyon ng Diyos upang mas marami pa siyang matulungan ng mga taong nangangailangan sa kanya. At dito na po natatapos ang kwento. Maraming salamat po sa pagtatampok ninyo ng aking pinadalang karanasan at sana may napulot na aral ang mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Luis.